dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit on those days, and they will prophesy. Sabi diyan, I will show wonders in the heavens above and signs on earth below, blood and fire and billows of smoke. No, the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls in the name of the Lord will be saved. So makita niyo po, during the last days, magkakaroon po ng Great Awakening. Ibig sabihin, magkakaroon po ng great visitation of the Holy Spirit. And the people will dream dreams, will prophesy. No. And bawat antas ng tao, matanda man, maliit man, young man, ay bawat level ay meron kanya-kanyang ginagawa ang Lord. So makikita niyo po sa mga panahon pong yun, magiging evident yung manifestation ng Holy Spirit. Ibig sabihin, there will be a great visitation. At magmamanifest siya. At pupuspusin niya ang bawat Kristiyano. And those, sabi niya doon, and those who will call on the name of the Lord will be saved. Anong sabi doon? And everyone sa buong mundo ay makakarinig ng kanyang salita bago siya muli. So magkakaroon ng great manifestation ng the Holy Spirit at magiging evidence po doon yung speaking in tongues. So there will be a time na talagang meron sa congregation na maybe the Holy Spirit will choose to convey the message, and then He will choose also to interpret the tongues. And that is a heavenly language. No, hindi yung tipong na magsasabi ka doon na burukuto. No, hindi ikaw kalapate. Nakuha niyo po? No, ang sabi nga is heavenly language. Manggagaling kung saan yung source. Sino yung source? Holy Spirit. Kaya unique po yung word. Sabi nila is maintindihan daw ng ibang nasyon. Hindi po yun eh. So ibig sabihin, yung mga kalapati maintindihan niya, yung speaking in tongues. Burukuto. Nakuha niyo po? No. It is an heavenly language. Now, merong gagamitin na kumbaga na siyang mag-i-interpret ng tongues. Now, ang another one is also the personal one. It is you and God. Kaya nanonotice niyo po yung ibang mga pastors po natin minsan nag-i-speak in tongues sa congregation. No? Kasi nandun po sila in their deep moment ng kanilang pagsamba sa Panginoon. Kaya nakakapagsabi, hindi po nagsisimula yung pastors ninyo na magpipray siya, tapos nag-uumpisa na siya ng speaking in tongues, burukuto. Lord, lumalapit kami sa inyo ngayon. Hindi po. Ibig sabihin, nandun na siya sa pinaka-lalim ng kanyang pagsamba. And it is his personal communication with God. Okay? Okay po, nakuha niyo po yun. No. So may tanong po doon is, paano yun, Pastor? Di ba? No, di ba dapat kung sino yung mag-i-interpret? So kung siya yung mag-speaking in tongues, so siya din mag-i-interpret. Not necessarily na siya lang. Kaya nga sabi ko is, kung sino yung nagbigay ng gifts, may kapangyarihan siya na pwede siyang mag-choose kung sino. So it's either way na kumbaga, pwede siyang the same person ang gagamitin niya na mag-interpret, or he will use somebody in the congregation that can interpret them. Na parang bibigyan niya ng authority to interpret the word. Okay? Okay po. Tapos yung isa is personal, is just only for personal use at personal worship. Katulad sa akin kanina, nag-i-speak in tongues ako. No? It's my own way to communicate with God. Or to express yung aking pagsamba sa Kanya.
Okay? Okay po? Now may questions po kayo? Any more? Naintindihan po? Okay. Wala na? Nakago na tayo? Okay. So kung wala na. Nandiyan na ba si Ate Joy? Wala ka? Okay. Sige Ate. Ate, mag-suyo ako ng slide natin. Yung isa. Yung Holy Spirit Ate. Ayan na yata. Tama ba yun? Hindi pala yan Ate. Tama na yan kanina. Sorry. Okay. So balik tayo doon. No, His purpose is to empower. No. To empower. When He comes, He will live in us. As He live in us, He will baptize us, anoint us, and empower us. Yun yung infilling side. Okay? So He will empower us. Yun yung infilling. Okay. So sabi niya, He will be with us. So, ibig sabihin sa ating lakarin, no, sasamahan niya tayo sa mga ginagawa natin. No, kahit sa pagsiserve po natin, no, i-empower niya po tayo. Kaya na-notice niyo po minsan may mga workers po tayo na minsan nawawala sa church. Bakit? Kasi may mga time na minsan na ano sila, na ano tawag doon, napapagod, na over ano sila sa paglilingkod. Kaya may naririnig kayo minsan na kasabihan na you're busy with the kingdom but you're not busy with the king. Ibig sabihin, masyado kayong busy sa paglilingkod sa church na kahit yung personal mong devotion sa Lord ay nawawala. Kaya nang nangyayari is nagiging exhausted. Na sobrang napagod tapos mawawala na sa church. Wala yung balance. No. No. Kaya napakahalaga yung balance. No. Yung pag-balance. Notice niyo po sa isang relationship. Sa isang mag-asawa. Pansinin mo yun. No. Pag wala yung pag-acknowledge mo na si God ay settled na yung relationship. Pag nawala yun, notice niyo po nagbabanggaan kayo, nagbabanggaan. Minsan, nagsa-challenge pa yan. Gusto mo, hiwalayan na eh. Ano gusto mo ngayon ha? Anong ganun pa? Kahit hindi yan minsan. No? Palakasan. No? Nasabihan ka lang ng ganito, mainit na yung ulo mo. Eh bakit? Kasi ganun ka kasi. So may mga ganun. Wala nang nagre-repere. Ibig sabihin, wala nang conviction ng Holy Spirit. Eh, yung sinasabi mo, ay nakakasakit na. So yun po. Yung isa, ganun din. Nagbabanggaan na lang, paulit-ulit. No. So walang nagkukundi. Walang feel of the Lord. Walang fruit of the Holy Spirit. Kaya ganun kahalaga. No, sa isang relationship, kailangan founded yung nailalagay mo yung Panginoon na magiging center ng yung relationship. Kasi pag na-center yan, ibig sabihin, no, meron yung pagkatapot na gumawa ng mali at saktan yung partner. At wala yung conviction. No, andun pa rin yung pagpapakumbaba na iisipin mo na hindi kayo magkaaway, hindi kayo magkalaban. No? Kasasabihin mo, Mami, hindi tayo magkalaban. Tayo magkakampi. Kung sa pelikula, no, tayo yung magkakampi. Si Satan yung kalaban natin dito. Di ba? Nakuha niyo po yung point ko? Nawawala yung balance. Kung nandyan yung Holy Spirit, nandyan yung conviction, nandyan yung pag-remind niya. Sabi ko kanina, i-remind tayo kung hindi yung ginagawa. Okay? Okay, so yun yun. No. So, another is, next is sabi dyan, He gives us power and boldness to witness. Na sa paglilingkod po natin, nakakaroon tayo ng boldness. Dati po, napakamahiyain ko po. Hindi niyo po ako mapaharap sa ganito.
Hirap na hirap po ako nun. Tapos, binigyan ako ng talento ng Panginoon na umawi. At nabigyan ng opportunity na makapag-worship dito. Dati sinabihan ko po yung pastor ko, sabi niya, bro, pag na nagpapaawit ka you try to speak na encourage mo yung congregation na mag-worship sila. Mag-exhort ka ng something na kung paano ba magsumamba, paano ba mag-worship. Alam niyo po yung sinagot ko sa aking pastor, sabi ko, pastor, hindi ko po kaya. No? Pwede bang patugtugin niyo na lang po sila, tapos kakanta lang ako. Bago pa lang ako noon. Sobrang po ako mahihain, hindi niyo po mapapara po gano'n. Kaso lang talagang natawag tayo. At nag-grow lang po ako. Nung napunta po ako dito sa Taiwan, meron na po akong calling. Meron po nag-prophesy sa akin na God, the Lord impressed to me that He will use you to lead the people in worship. Ganun specific. Kaya nagamit ko po ito dito sa Taiwan. Kaya ganun lang din po ako, napaka-sensitive din minsan sa awitan. Kaya nilalapitan ko yung instrumentalist. No? Kasi minsan nawawala-wala. Tapos yung back-up, minsan namumuna. No? Na hindi pa kailangan magpa-awit, maawit na. No? So may mahaling pa. No? So napakahirap po kasi nga, siyempre, ikaw pag nag-minister ka, you need to be sensitive to the leading of the Holy Spirit. No? So minsan pangungunahan ka, no, napakahirap. No? So kailangan nila maging sensitive din. No? So mahalaga po yun. Kaya minsan may iba yung flow. Kaya very particular minsan yung kahit sa pagtugtog. No? Napakahirap dahil kailangan mo masundan yung flow na hindi madi-distract yung Holy Spirit sa kanyang pagkilos. Kaya doon po tayo na magiging minsan particular tayo. Okay? No. So, He gives us power to excel in our calling. No, ito po yung sinasabi ko. No. Ikaw ay natawag, you need to enhance that gift na meron ka ng calling mo. No, kahit sa akin, nung naging worship leader po ako, kahit ganun man na sinabi ko sa aking pastor na patutugin nyo lang sila, pastor, na-enhance po ako dahil natuto po ako dito sa Taiwan. At dito po ako pinalago ng Diyos. Kaya noon, nagkakayo-hayo pa kami sa iba't ibang church para mag-seminar. Tinawag namin worship missionaries. That I see something that gives us power not to live a victorious life. Na maging tagumpay po tayo. Okay? Okay po. Now, let's move on. Sa baptism of the Holy Spirit. Ano po ba yung baptism of the Holy Spirit? Ang sabi diyan, the baptism of the Holy Spirit is the fulfillment of Jesus' words concerning the promise of the Father. No. Ano yung promise niya? Is to wait on the Holy Spirit. No. So the phrase, the baptism of the Holy Spirit means, in next slide, sabi diyan, is to immerse in relationship with the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po, no, matanggap natin yung baptism of the Holy Spirit. Minsan hinihili po natin na Lord, puspusin niyo po ako ng Holy Spirit. Holy Spirit, come. No. Fill me. No. Fill me. No. It is a baptism not with water but with God's power. It is the power of God. I-empower niya po tayo. I-cloth niya po tayo. No, na kanyang kapangyarihan. No. Kaya po minsan nakakapagod. No. Ako napapagod po ako. No, pero pag naranasan ko yung presensya ng Panginoon, napakasarap na pakiramdam. Nare-refresh ka na strengthened ka. Yun napakasarap. And you always ask, no, I want more, Lord. Now, the Holy Spirit baptizes you into Christ when you are born again. No? Kasi He introduces us to the Lord Jesus Christ. But Jesus Christ baptizes you in the Holy Spirit. When this occurs, sabi diyan, you are totally filled and surrounded with God's power.
with God, with His power. In Luke 24 verse 49, sabi niya diyan, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed from power on high. Ito po yung promise ng Father. And that is the power of the Holy Spirit. Kaya po napapagod tayo sa ministry, no, sa mga daming gawain, katulad ngayon, busy. Ako busy po ako sa promotion. No. Kung nakikita niyo pong promotion araw-araw ay ako pong nangungulang, ako pong inassign na mangungulang ito. No. Pero minsan, no, I think may 2 araw na na-miss po natin. Bakit? Kasi nga, no, nahihirapan po ako minsan sa cyber na halimbawa, meron akong inassign, no, hindi pa nila matapos-tapos. No? So, naiintindihan ko naman din. No? So napakahirap. Like, for example, nakaraan last week, dapat nakalabas na yung kasunod, no? Yung mapa, nakita niyo yung mapa. May ano yun, may story yun. May pagkasunod-sunod. Kaso lang, hindi natapos yung pinapagawang kong reels, no, about the history ng Taiwan. No, dahil nahihirapan sa pagkalat ng mga pictures and others, kailangan pa magkaroon ng mga captions, napakahirap. Hindi po kaya ng isang tao lang gagawa. No, iba-iba. May pictures ang gagaling sa mga churches, lalagyan, may magdi-design, kailangan yung artist po natin na magdi-design at lalagyan ng watermark. No? Tapos meron pang caption na panggagalingan na kailangan natin yung tulong ni Pastor Antoinette para gumawa ng caption at ni Ate Juwara. And then after that, i-facilitate na o paano ilalagay yung caption. So paulit-ulit minsan yung design, so paulit-ulit na lang. No? May mga ganon. No? Pero siguro kung wala akong patience, ayoko na. Kakapagod na, paulit-ulit na. No? Hindi ko kaya ng isang tao. No? Kaya mga ganong mga bagay. No? Pero anong nananalaytay sa atin as a Christian, as a servant of the Lord? Yung pagmamahal po natin na mapaglingkuran ng Panginoon. Yung ating pong pagmamahal sa Kanya. Kaya tayo nananatili. No? Pero, ang kagandahan doon is ini-energize ka ng Banal na Espiritu. Ini-empower ka. Alam niyo po, hindi ko mabuo yung mga ganong ideas na kung sa sarili lang kakayahan po namin. Kasi niyo po, akin yung gagawa ka ng isang mapa, imamap mo lahat ng churches na plant sa buong Taiwan. No? Nakakamangha minsan yung nakonsid nila po. Di ba? Paano po yung sabihin na kung sa isang upuan, na kaya yung upuan na kaagad-agad, maprovide ka agad yun? Hindi po. Hindi ko rin nabuo yung design na nagsabi lang ako sa mga artist po natin, sa ating mga cyber team, na pwede nyo bang gawin ito? Ito lang. Hindi sila nang bahala magkalat. At kung paano nila aayusin at pagagandahin. No? At magiging talagang masabi mo na talagang ito yung ginawa ng Lord sa buong tayo. Kaya lang may kasunod kayo. Nakikita mo yung noon at ngayon. Ito na noon. Ito noon ang kailan. Ito na ngayon ang kailan. Nag-umpisa lang sila sa iilang tao and then ito na po sila ngayon. Kung paano pinalago ng Panginoon at nagkaroon ng 35 churches sa buong Taiwan in the span of 30 years. Makahan niyo po, 3 dekada. So it is not in our mind, nor in our tongue, but it is always with the power of the Holy Spirit. Okay po, makahan niyo po. No. So it is the empowering presence of the Holy Spirit. Okay. Now, the baptism of the Holy Spirit is a gift of God's supernatural power. It is where you really sabi niyan, you really enter into what is called the anointing of God. Kaya minsan may mga anointing tayo, inaanoint tayo. It is the representation of empowering you with the power of the Holy Spirit. Okay?
Okay po? So anointing is the power of the Holy Spirit operating through you to accomplish whatever God wants you to do for Him. Sa ating po paglilingkod. Now, two main reason why Christians should receive and be baptized with the Holy Spirit. Number one is a one-on-one, intimate, personal relationship with the Holy Spirit. Ito yung aking sinasabi sa inyo. Napakahalaga na meron po tayong intimate relationship with the Holy Spirit. For us to be filled and be empowered by the Holy Spirit is napakahalaga na makilala po natin siya ng lubusan. Kaya napakahirap po yung calling ng mga pastors. Nakakaranas po sila ng kahirapan. Especially sa Pilipinas. Okay pa nga dito sa Taiwan. Okay po sa Taiwan. Pero doon, napaka-easy yung challenge. Pakinulit si Pastor Sailang, sabi na po yan. Na okay na po kami kuya, nakapagpatayo na kami ng church, meron na kami church. May mga upuan na rin po, may ibang mga instruments. Naka 6 months na po kami, sabi niya, dinakausap ko siya kahapon. Kaso lang minsan kuya, yung aming off-tides and offering, minsan 80 lang. Sabi, di 80 isang service. Minsan okay din naman, minsan may minsan tipo. Minsan nakakalungkot ko yan. Sa tutulungan mo. Nung nakaraan na habag ako, nung pinadalan ko siya, kumuha ako sa ating equal sa kinabukasan. Hiniling ko sa ating, pwede ba sa ating iCare, pwede bang maglaan tayo ng fund na para itulong natin ito at makapagpatayo sila ng church. Na-sustain. May padala ko tayo na nung umpisa, may padala ko na 10,000 para doon sa maabot niya yung mga congregation nila, yung mga tao doon, na kahit yung mabigyan ng bigas, mabigyan ng actually, ginawa ko lang yun para sa December yung Noche Buena para makapag-evangelize sila. Ngayon, umabot na po sila ng minsan kuya, may 30, minsan may 50. Sabi na gano'n. Kaso lang nakakahaba po. At wala pa po yung gaano important. Sabi niya dito, kuya, ang hirap ng buhay. Yung kanila is wala nga silang, minsan wala silang bigas. Ikaw pang mag-o-offer na bigyan sila ng bigas. Ngayon, meron akong van. Nakakatuwa naman, may van siya. Ginagamit ko po yung tarundo sa kanila. Siya pang magsusundo ko. Nakakahabag. Grabe po ang challenge. Si Pastor sa iyo Pastor natin sa Kansana. At sa Pintong. At naging assistant natin dito sa area. Kaya sinusuportahan ko po siya. Sabi ko, gumawa ka ng plan na magkaroon ka ng tinatawag kong yung livelihood program. So hanapan mo sila, so yung walang mga pasok, ay yung walang mga trabaho, hanapan mo na kung pwede meron silang pagkakakitaan. And then, tuluan silang mag-pray. As the Lord bless them with this one, sabi ko, magkakaroon tayo ng pwede natin magpaplanuhan ko na para makakalap ako ng pondo at ibibigay na magiging kapital nila sa kanilang negosyo. Kahit halimbawa mag-barbecue sila. O something, maybe magsasaka sila, pwede natin bigyan ng parang pang-abono nila. And then, sustain nyo na hindi na kailangan nilang utangin. Kasi sa utang palang ubus na. Meron nila. Nakakalungkot. Okay, huwag muna ako dahil tayo mag-aalas 7 na pala. Sorry. To have that supernatural power, number 2, flowing through you to witness effectively and to resist sins and the devil, to be all that God wants you to be. Now, how to be baptized with the Holy Spirit? Receiving the baptism of the Holy Spirit. Next slide. Sabi niyan in Acts chapter 2 verse 1 to 4, kanina binasa na po natin ito. In Acts chapter 1,
verse 1 to 4, no, sabi doon, no, 2, sorry. Chapter 2, verse 1 to 4. Sabi niya, in the day of Pentecost came, they were all together in one place. No? Suddenly the sound of, like the blowing of violent wind, came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seems to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. No, in other tongues as the Spirit enabled them. No, so napakahalaga po. No, itong pagbabaptize ng Holy Spirit. No, kanina sabi ko is to empower us. But there are some needs na kailangan po natin for us, no, na ma-receive. No, number 1 po is we need to remove all the barriers. Ibig sabihin, yung kasalanan ay isang hindi hadlang para matanggap mo yung baptism ng Holy Spirit. So all you need to do, sabi ko kanina, paulit-ulit ako nagsasabi that you need to humble yourself. For you to submit and surrender your life to the Lord, you need to humble yourself and ask that to forgive you. Okay? No, patawarin tayo. Tagalin po natin yan, yung pride and clean things that may block in receiving the baptism of the Holy Spirit. Number 3 po is you need to have a right motive. You need to have a full surrender. No, a life full surrender to the Lord. No. So napakahalaga na kailangan natin i-surrender natin sa Panginoon. No, hindi siya magti-take place kung ikaw mismo is ayaw mo mag-submit sa Kanya. So napakahalaga po yung you need to submit to Him. No, to surrender to Him. No, at maranasan mo yung Kanyang kapangyarihan. No. Number 4 po is you need to believe. No. Kailangan mong maniwala sa Kanya. Kung buo yung paniniwala mo, then you need to step of faith. You need to ask. Lord, I want this one. No. Kuskusin niyo po ako yung banal na Espiritu. I need your presence. Fill me up. No. No. So hindi po no. So you need to ask. You desire for it. No, bawat Kristiyano ay kailangan mag-desire po noon. Why? Dahil ito ay pag-i-empower ng Holy Spirit sa atin. Para tayo mapagtagumpay. Hindi tayo create ng Lord para hiningin mo lang sa Kanya na, Lord, tanggalin niyo po yung problema ko. Ayoko po ng problema. Kung hindi po akong bigyan ng problema, hindi gagawin ng Lord yun. Why? Because He create you to be, no? Na maging mapagtagumpay. Hindi an overcomer. And to be all that God wants you to be. No. So hindi niya po bibigyan na ibibigay yung kahilingan niyo na huwag kayong bigyan ng problema. Problema kayo kung wala kayong problema. Diba? No? Kasi magiging palusot po kayo, decision making. Kaya po habang binibigyan kayo ng mga challenges, kahit sa church, pag binibigyan kayo ng challenges, ino-notice nyo po, no? Ma-amaze kayo na hindi ko ito kaya, pero bakit nagawa ko? Diba? Totoo. Kaya ma-amaze ka eh. No? Ma-amaze ka. No? So you need to ask. God wants to give it to you. All you need to do is to ask. And number 6 po, you need to receive. No? In John chapter 20, verse 22, no, pwede natin ilabas natin ko. John chapter 20, verse 22, sabi diyan, and with that, no, He breathed, sabi diyan, on them, and said, receive the Holy Spirit. No. Receive the Holy Spirit. No, kung titingnan niyo po at papansinin niyo po dito, sino yung nagsasalita? It is the Lord Jesus Christ. Okay?
So, napakalaga po yun, no? So, all you need to do is to receive. When you ask, then the Holy Spirit will give it to you. Then all you need to do is to have confidence in yourself, no? In receiving it, and thank the Lord. Lord, thank you. No? And then lastly po is, as you receive the Holy Spirit, then allow Him to empower you. Maybe some of you will receive, no, yung tinatawag na speaking in tongues, the gifts of speaking in tongues. These are it. No? Si Pastor Edgar, pag nagtuturo po siya, sinasabi niya, no, all you need to do is just to worship. And you just open your mouth and say, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Just worship the Lord. No? And go into a time of deep worship and allow the Holy Spirit to minister to you and author that word. Sabi po sa John chapter 7, no, last na po ito, no, John chapter 7, in verse 38, basahin ko po sa 37, sabi niya, on the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, ang sabi niya, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, no streams of living water will flow from within him. In verse 39, sabi niya, by this he made the Holy Spirit. So sabi niya, streams of living water will flow from within. Like for example, no, when you ask the Holy Spirit to give you a heavenly language, no, whatever it is, ano man yung ina-utter sa inyo, just believe. No. Since nandun kayo into a time of deep worship, ibig sabihin, hindi kaya kayong isip-isipan kasi nandun kayo sa kapangyarihan, no, sa covering ng presensya ng Panginoon. And Satan cannot dwell in the presence of God. No. So nandun ka, no, kumbaga, nandun ka under the protection of the Lord. At alam mo na yung nandun yung pagkilos ng Holy Spirit. Just be who you are and allow the Holy Spirit to minister to you. So habang ka nag-worship, then suddenly, no, sabi doon, streams of living water will flow from within, from our belly, and will flow, and you will speak in other tongues. So allow the Holy Spirit to answer you in that moment of worship. Okay? So whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within. Okay? Okay po, nanuhaan niyo po. No? No, tayo po tumayo sa oras po ito. We don't have enough time. Tayo po ay dadako sa presensya ng Panginoon. Just one prayer.